Hello guys, welcome again to another episode of Pinoy in Australia. So magbubukas po tayo ng package ngayon. Okay guys, ito po ngayon yung item na dumating. Ito po yung balot niya, bukas ko lang. So ito po yung relo. Unahin po natin itong relo. Kung makikita nyo guys, ito po guys, G-Shock ito. Original ng Casio po ito guys. Casio po yan. Ito yung pinakita ko sa inyo nung isang video. So naghahalaga po itong $600 to $700 guys. Depende kung saan kang shop pupunta. Dito po sa Australia, bawat shop hindi po nagkakapareho yung price niya. So ito po yung Chinese. Hindi ko alam kung paano basahin ito. Samoa ba ito? Pero guys, ang ganda niya guys, oh. Yan, oh. May alarm siya. Makikita niyo sa digital yan, dyan. Yung sa kaliwa yung bell at saka yung dito. May siya. May alarm. Tapos may yung hourly chime. Kada oras tutunog po siya. O ba, nag-alas 12, tutunog siya. Alauna, tutunog siya. So, aware ka kung anong oras na. Tapos may stopwatch din po ito. May calendar, may alarm. Pero ang alarm po nito guys, isa lang po ang alarm nito. Hindi gaya po nitong Casio na worth $600 to $700. $600 to $700. May 4 na alarm ang pwedeng mo iset dito. So, halos kapantay niya na ang features nitong G-Shock ng Casio. Tingnan ang Casio, itong Casio guys. Yan yung ilaw niya, yung illumination niya. Itong Chinese, dalawang pindutan ng ilaw, either yan o itong nasa taas, nasa kaliwa. Ayan guys, so itong pinantapat ng China sa mga Japanese watch na Casio. Kumbaga, ang China ngayon gumagawa lang ng quality product para tapatan yung mga mamahalin na Japanese product. Gaya po nung sa cellphone, makikita nyo yung Huawei. Ang ganda po ng quality ng Huawei. So medyo naban lang po sa ibang bansa dahil po kay Donald Trump. Kasi nung presidente pa si Donald Trump, sabi niya lahat ng bansa na mayroong Huawei na hindi nila iboboycott sa bansa nila yung pagbili ng Huawei, ibaban. Hindi daw nila bibigyan ng maselang intelligence information kapag kailangan ng bansa nila. Kasi sabi ni Donald Trump, itong Huawei ginagamit daw po pang-spy ng China. So nakukuha lahat ng data ng cellphone mo. So ito po isang product ng Casio rin guys. Ito ay naghahalaga ng $100 to $150 guys. So, depende rin po kung saan mo siyang shop bibilin. Hindi po pare-pareho ang presyo dito niyan. Depende kung saan ka pupunta. So, makikita nyo to guys. Ito wala tong ilaw. Kasi, hindi ito digital. So, kamay lang talaga siya. So, Casio rin po siya, pero parang parang military watch. Nagre-rely lang siya sa ilaw niya dito sa daliri niya. Luminous. Ang problema po sa luminous, once na ubos na po yung charge, nawawala na po yung liwanag niya. So, sa $100 na to $100 to $150 na Casio na relo, ikukumpara natin dito sa $15 guys.
Masasabi kong mas maganda ito guys. Mas maganda ang features nitong Chinese na to. Chinese na relo na to. Ngayon guys, itong pag-usapan naman natin itong flashlight guys. So, pinakita ko sa inyo yung video kanina guys. Marami siyang features guys. Tingnan natin guys ha. Tutok po natin dito. Oh, maliwanag guys oh. Maliwanag talaga siya. So, pindutin pa po natin. I-zoom in, zoom out siya. Yan. Tapos, meron siyang ano guys, to guys oh. Yung parang lampara, pero LED rin siya. So, ang liwanag din niya guys oh. Maliwanag siya. So, tapos meron pa tong yung parang sa pulis guys. Yan sinasabi niya rin kung ilang charge niya. 95%. Pero dito guys sa Australia hindi ko magagamit to. Bawal to rito guys. Tanging pulis at ambulansya lang pwedeng gumamit nito. Kapag ginamit natin dito to guys, madadali tayo ng pulis. Saka dito guys, kapag ginamit mo ito, tapos nakita ka ng mga citizen dito na ginagamit ng ganyan, sisitahin ka. Baka i-report ka pa sa pulis. Magkaroon ka ng fine. So, masasabi ko guys, maganda ang quality guys. Pasado guys. So, bukas guys, medyo gabi na ngayon guys. Anong oras na ba? Kita nyo guys, 10:25 na. Bukas susubukan po natin gamitin itong panel, pansali ng gasolina guys. Titingnan natin kung talagang effective siya. Kasi naka 45 degrees yan guys. Ganyan ang forma niyan. Hindi gaya ng pag yung straight ang ginamit mo. Pag straight guys, yung forma niya pag ganyan. Pag itinusok mo. Yung pag binuhos mo ganyan yung standard na panel, tatapon po yung gasolina. Hindi po gaya nito na nakaganyan. Nakasalo siya. Susubukan natin kung talagang ganun siya ka-useful guys. Okay guys, bukas i-charge natin po, ay i-test po natin itong panel na to. So itong embudo na to guys, tingnan natin kung gaano siya ka-effective. Okay guys, ito na guys, susubukan na natin yung embudo. So unang ginamit natin container ay 5 liters po yan. Ang capacity niya 5 liters. Makikita nyo guys, yung imbudo nakatago siya guys, hindi gano'n nakausli, maliit siya. Ito nyo, tumatapon siya guys oh. So kasi hindi gaano makapasok yung dulo ng container. Pero pag nilagyan nyo ng hose yung container guys, kasi dito yung mga jerrycan, yung lagay ng gasolina, meron siyang kasamang hose guys. So yung hose na yun yung itutusok nyo sa pinaka-gasolinahan. Ang problema, minsan hirap siyang huminga. At mahirap isalin kapag yung container na lalagyan mo ay mataas ang capacity. So 3 container po ang ginamit natin. Isang 5 liters, isang 10 liters, tapos isang 20 liters. Pag 20 liters guys, mabigat na guys. Kaya mas maganda may imbuda siya. Pero makita nyo sa pagkatapos nito guys, yung nakikita nyo, tatapon din po yan guys. Ang susunod na gagawin ko, lalagyan ko na to guys ng hose, yung dulo ng container. So kita nyo, tumatapon siya guys. Tumapon siya guys. So kasi nga, hindi gaanong nakalabas yung imbudo, dapat nakalabas siya. So magtitingin po ako sa online kung meron
mas malaking sukat po ng ganyang embudo o panel. Mga 45 degrees po yan guys. So makikita nyo to, ito guys, pinamitan ko na ng hose. Yung hose yan kasama yun dun sa container pag binili nyo. Ayan guys, so mas komportable siya guys. Mas nakakahinga yung container. Kasi nagki-create po yun ng vacuum eh. Hindi gaya kapag itinusok nyo dun sa loob ng hose ng salinan ng gasolina. Parang may restriction po guys, nahihirapan siyang dumaloy guys. Nahihirapan dumaloy yung gasolina papasok sa loob ng tangke ng gasolina. So, ang susunod dyan guys, 20 liters. Makikita nyo sa 20 liters guys, ganyan din siya. Kaya nga lang, mas convenient yan kapag naganyan ka, kapag 20 liters kasi yung 20 liters guys, mabigat na yun guys. Minsan, nakakamit guys, nanginginig yung kamay nyo. Pero pag ganyan may panel ka, nakikita mo, madali siya maisalin at naiwasan mo yung tapon. Kasi kapag wala po yung drum guys, ang nangyayari pag habang sinasalinan mo siya guys, kapag nanginginig yung kamay mo, minsan nahuhugot na yung hose guys, tumatapon siya. Lalo pag mabigat, yung mabigat na container guys, yung 20 liters ang capacity. So mas maganda pa rin na meron kong ganyan. Pero mas titingnan ko pa rin sa online kung meron ako mabibiling mas malaki. So titingnan ko kung meron siyang malaking sukat na panel guys. So itong platform nga pala, itong guys, ano ito? Binili ko siya sa AliExpress. Dan sa inyo sa Pilipinas, mas kilala ang Lazada. Medyo nakaka-addict guys yung online shopping, may bili ka ng bili. So napakarami na po akong binili online guys, pati mga tools ko sa trabaho. Marami po doon galing sa online kasi mas mura siya, may quality. So yan po ang ginagawa ngayon ng Chinese. Kasi alam niyo naman po, di ba, dati nung President Donald Trump, nagkaroon ng economic war sa China. So isa na sa napiktuhan dyan yung selling nila ng Huawei phone. So naiban po yan sa ibang bansa. So maraming kumpanya na po ang umalis sa China dahil sa problema sa South China Sea. Gaya ng malalaking company na po ng Japan. Yung mga Toshiba, wala na po yan doon. Yung sa American po, yung mga Nike, yung mga Korean na malalaking kumpanya, umalis na rin guys sa China. So ang ginawa naman ng China para makompensate nila yung losses nila, itong online selling guys. Naggawa sila ng maraming platform ng online selling ng produkto nila. So makikita nyo pag nag-YouTube kayo, nag-Facebook kayo, minsan may pop-out na advertisement. Pinapakita nila yung Temo, AliExpress, yung pong ginagawa nila. Mas maganda nga sana guys na wag dun tangkilitin ang Chinese product, pero no choice tayo guys eh. Wala pa rin gaanong kumpanya na gawa sa ibang bansa na gumagawa ng produkto pantapat po sa China. Lahat pa rin po ngayon made in China. Sana po meron sanang papalit sa China, doon tayo bibili para yung economy ng China medyo mapabagsak natin. Ito wala tayong magawa, talagang lahat made in China. Kung meron ka mga mabibili ngayon medyo maganda-ganda, merong
platform on Japan na online selling, pero mahal naman ang Japanese, pero wala kang makikita naman na produktong gaya ng mga Chinese sa Japanese platform ng online selling, guys. Saka ang laki ng diferensya ng presyo, guys, pag original Japan. Ang susunod natin gagawing video, maaari guys, yung paano paglinis po ng cover niyan. Makita nyo ang dumi yan, guys. So ang cost po niyan, guys, pag laging nagpo-pull kayo ng fuel, guys, nagpo-pull tank kayo, minsan tumatapon yan, guys, kapag hindi maganda yung pinaka takip niya o kaya hindi nyo nahigpitan. So yung vapor, guys, makapit dyan. So makikita nyo, guys, minsan pag nagsasalit kayo ng gasolina, habang nagsasalit kayo ng gasolina, lalo pag mainit ng panahon, makikita nyo parang umuusok yung dulo ng pangsali ng gas. Nag-evaporate po yung yung gasolina. Minsan pagsali natin, tumatalsik dyan, tapos didikit po yung mga alikabok, kaya ang resulta ganyan po, guys. Kaya guys, abangan nyo, gagawa tayo ng video yan gamit ang degreaser. Okay guys, so puputulin na natin itong video na to, guys. Nagawa po tayo sa susunod. Sana abangan nyo po yung mga video na gagawin natin sa susunod. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, sana i-press nyo yung subscribe button, i-press po yung like button, i-press na rin po yung notification bell para tuwing gagawa po ako ng video, mano-notify po kayo. Malalaman nyo may bago po tayong video. So iikot pa tayo dito sa Australia. Titignan, pakita ko sa inyo paano mga buhay-buhay dito. So kaya po ang title lang natin, guys, ng channel natin Pinoy in Australia. Hindi po to puro sa paggawa lang ng sasakyan. So kung ano yung buhay namin dito, guys, isinishare namin sa inyo para makita nyo yung diferensya ng buhay dyan sa Pilipinas saka dito sa Australia. So dito, guys, sa Australia, mas maganda kumpara dyan sa Pilipinas, guys, kasi mas maganda ang economy dito. So ipapasyal-pasyal ko po kayo kung saan po kami pupunta. Ipakita po namin yung kagandahan ng Australia. Okay guys, kita-kits po tayo sa susunod na video. Bye bye, paalam. Rides pa yan pala yun, guys. Nasaan na sila? Guys, napakaraming sigal. Sigal lang yan. Ang dami na sigabi. Kaya huwag ka mag-iwan ng pagkain dito, at hindi pag iniwan mo ang pagkain mo, magpipix na ito ng mga ibig na to.
B6, yun yung engine. Marami sa piston. Ang 4x4, all wheel niya, gumagana. Walang difference. Ano yun eh? Engine yung isa. Yung 6 kasama ng 4x4. Engine yung B6. Engine yun. 4x4 sa wheels yun. Boba said it. He said the V6 is about the engine and the 4x4 is about the wheels. Yeah, you should be saying what's the difference between V6 and V4 and something. Parang tumutulas yung tumutulas yung wheels ko. Whoever made this, this is what they call it. This was not meant to be Mr. Beast like 100 years ago. I bet they like made 20 years ago. It reminds me of the. I thought it's like Ano to? Lupa ba to ba? Ha? Lupa. Oo, lupa to. Hindi pa to ano. Kaya madulas ito. Hindi pa to. Gosh. Saan ba to? Masa puso ko. Diba ito yung sa looban ng mga pine tree nakikita natin? Oo nga. Nire-route na tayo sa traffic dun. Kita mo nga ba ang traffic? Mas dulas itong P-Flex na itong 4x4. Diba? Must be rich. I ain't living here. Oh, it's smooth. Pangit mo. It's smooth now. Ano, Look, that was a hill. farm ng ubas to yan, oh.